What's up guys? So babiyahe tayo habang madilim pa lang. Alas 4 pa ng umaga at pumunta tayo pa north. Dito tayo sa may NLEX stopover sa may mga gasolinahan dito. Kompleto ang buong pamilya natin. Kasama sila mama, sila papa at syempre hindi mawawala dyan si Elix at si mami. So ngayong araw pupunta nga tayo sa Baguio para magpalamig. Since malapit na nga ang Pasko at bare months na, pupunta tayo ngayon para makita ng mga kids ang Christmas Village at ang mga iba pang mga amusement park dito sa may Baguio City. So medyo mahaba yung biyahe dito guys, nakakainip nga at nakakaantok. Talaga naman parang hindi mauubos yung kalsada, pero syempre sulit naman yung biyahe natin dito kasi dating natin doon talagang may enjoy natin yung araw natin dito sa Baguio. At mga ilang sandali na nga dito, welcome to Baguio City, the summer capital of the Philippines. Syempre pagdating natin dito ng umaga, kakain na tayo agad ng breakfast. And dito namin na-desisyonan kumain sa Good Taste Restaurant kasi based sa mga reviews, masarap daw talaga mag-breakfast dito. Maaga sila nag-open and authentic yung mga lasa ng mga pansit nila dito, yung mga siomai, siopaw, lomi, and kung ano-ano pa yung mga pwede nyo ma-order dito. Talagang masarap and talagang comfort food para sa mga panlasa ng mga Pilipino. And maya-maya na lang ay didiretso na rin kami dito sa may Mines View Park. Masyal kami kasi parang ang tagal ka na rin atang hindi nakapunta rito, may 10 taon na rin ata. And this time kompleto kami, kasama namin ang buong pamilya. And syempre si Baby Elix kasama na rin namin yan, no? Ilang months pa lang siya dyan and sana maalala niya to, pero syempre hindi niya naaalala pero na-enjoy namin to kasama siya. And of course hindi mawawala ang pagpapapicture sa mga St. Bernard dogs dito sa may Mines View Park. Sino ba naman ang pumunta ng Mines View Park na hindi nagpa-picture sa mga naglalakihan at nag-cute-cute ang mga St. Bernard dogs dito? Syempre kasama na sila sa trademark ng Mines View. Kapag nagpunta ka sa Mines View, magpapapicture ka na rin sa kanila. And talagang harmless naman talaga sila guys. And malinis naman sila, hindi naman sila yung sobrang amoy-amoy na aso. Actually, si Elix pa nga ay pinasan namin or pinaupo namin sa likuran ng asong to. Ang bayad sa kanila guys is around 100 to 150, depende na lang nga yan sa pagkakataon. Pero this time, medyo konti lang yung tao and hindi naman ganun karami, kaya siguro ganun yung range. Pero not sure lang pagka peak season nila kung magkano na yung pa-picture nila dito. And syempre, kailangan natin masilip ang overlooking view dito sa main Mines View. Medyo may mga ilan na nga rin dito mga turista na nakaabang, and syempre kahit ganun kaaga, marami na rin ng mga nagpapapicture. So mas maganda at mas maayos kung mag-aantayan tayo sa pila sa pagpapapicture dito sa view, kasi kung mag-aagawan tayo, lahat tayo magiging photo bomber sa bawat picture ng isa't isa. So yun guys, medyo tumatirik na ang araw and medyo mainit na, pero okay lang dahil malamig dito, hindi mo masyadong mararamdaman. At sinubukan nga din namin yung mga pinaparin nila mga damit ng mga igorot. Talagang napaka-komportable rin pala nito and ang gaganda rin pala ng mga quality nila. Makukulay yung mga kulay and may mga ibig sabihin daw yung mga linya nito. Kaya tinesting din namin para makapagpa-picture and para makatulong din sa mga kasamahan nating mga igorot dito sa Baguio. Yan. Tulog na nga si Elix and konting family picture para meron tayong picture na naka-costume or nakasuot ng pang-igorot. Professional photographer nga pala yung nag-picture sa amin dito, kaya kahit tulog yan si Elix, nilagyan namin ng shades para magmukha siyang gising. And sila kuya naman ay umakyat doon sa may malaking bato para magpa-picture. Talagang na-enjoy ng mga bata at ng mga kasama namin itong klimang malamig dito and yung mga hayop na naka-display dito. Yan si Andre, kinukulit yung isang kabayo. Nagpa-picture siya dyan pero tuwang-tuwa siya kasi first time niya lang makakita ng kabayo dito sa Baguio. Afterwards ay nag-stop over kami dito sa mga bilihan ng tinapay at pasalubong kasi pagdating sa hotel, ito yung gagawin naming snacks. Dahil maya-maya ay magdi-dinner kami, pumunta kami ng SM Baguio para matry yung kanilang no aircon mall dito, and talagang legit naman na malamig. Sa labas na nga kami kumain para mas malamig talaga. And para magpababa ng aming kinain dahil sobrang busog namin, naglakad kami dito sa may famous street na Session Road. Talagang napakaraming taong naglalakad dito. Meron mga turista, meron din mga empleyado ng mga taga dito sa Baguio. And syempre, safe na safe maglakad dito kasi bukod sa maliwanag ay may mga nakita kami mga ilang police na naka-ready or nakabantay dito sa Session Road. So ayan nga kami guys, nag-enjoy yung mga bata dahil may mga nakikita pa sila mga mascot na pwede mong papicturan and bibigyan mo na lang sila ng donations or bibigyan mo sila ng konting tip kasi yan yung pangkabuhayan nila dito guys. Support local nila dito. Yung mga taga Baguio, nagsisikap sila na magsiganyan or mag-display dito or mag-costume kahit gabi na kasi para mapatuwa or mapasaya yung mga turista na pumupunta rito sa Baguio, yung mga taga Maynila or mga taga ibang lugar. So yung mga bata na-enjoy naman and safe naman yung mga suot nilang mga costumes kahit na balot na balot sila, malamig naman yung panahon dito kaya kahit ilang oras silang naka-costumes
ay hindi sila masyado nasusuffocate or naiinitan ng sobra dyan sa loob. So fast forward tayo kung saan ito talaga isa sa mga main reason kung bakit tayo pumunta dito sa Baguio, ang Christmas Village. Medyo mahaba lang nga yung pagpunta dito guys, and medyo mahirap yung parking nila. Actually mga 1 to 2 kilometers pa yung parking space na pinuntahan namin, pero sulit naman pagpasok mo, talagang umuulan ng snow. Bubbles yan guys, every 15 minutes nagbabubbles yan, and every 10 minutes humihinto siya. So sulit na sulit talaga dahil yung mga kids tuwang-tuwa, akala nila snow yan, pero sure ako 100% bubbles yan. So yun guys, sa loob nito may mga iba pang mga amenities or iba pang mga entertainment na makikita. At the same time, meron din mga food cart and mga food stand. So, hindi ka magugutom kasi ang hirap naman lumabas kapag nakapasok ka na dito sa loob kasi mahabang pila nga ulit yung dadaanan mo. So, sa Elix, talagang ginising na rin namin dahil para makita na niya yung snow and para ma-experience niya itong Christmas Village sa loob. Medyo siksikan lang yung mga panahon na to guys. Pero, I think, kung December, mas siksikan pa dito. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung itsura ng bare months dito kapag talagang sobrang daming turista ang pumasok sa loob ng Christmas Village. So yun guys, kasama natin ang buong pamilya, nandito tayo sa loob, si mama, si papa, sila ate, sila kuya, kompleto tayo, yung mga kids, tuwang-tuwa. Talagang sinulit namin tong Christmas Village kasi tomorrow uuwi na kami ng Maynila. So, another tip lang guys, kung pupunta kayo dito na wala kayong dalang sasakyan, medyo agahan nyo lang yung pagpunta dito sa Christmas Village kasi marami kami nakitang mga ibang turista na naiwan sa labas na nahihirapan mag-book or maghanap ng taxi. Wala kasing jeep na dinadaanan dito along the way, dun sa may entrance and exit ng Christmas Village. So, kung meron kayong dalang sasakyan, okay lang, kaya lang medyo malayo nga lang yung paparkingan ninyo. Pero sulit naman talaga guys dahil may enjoy nyo. So, mag-picture kayo dito, mag-video kayo, talagang Instagramable and wala nito sa Maynila. Ewan ko lang sa mga ibang lugar, pero dito sa may Baguio, mas may enjoy mo siya kasi talagang malamig yung klima dito compare sa mga ibang location sa Manila. So, pag nakapasok kayo dito, talagang i-enjoy nyo guys. So, i-enjoy muna namin to guys. Ito yung mga ibang montage para makita ninyo kung paano kami nag-enjoy dito. Super na-enjoy talaga namin at ng mga bata yung Christmas Village kagabi, kaya ito kinabukasan nag-stop over muna kami ulit. Bumalik kami dito sa pinagbilan namin ng mga snacks and mga ilang tinapay at pasalubong para meron kami may uwing pasalubong sa Manila. Dahil mahaba-haba yung biyahe namin, kailangan namin ng mga ilang babaunin at kagawing snacks sa biyahe. Si mama naghahanap mga dito ng mga ibang biskotso, ibang pandesal dito na masasarap na may mga ensimada, may mga crinkles, mamon, at kung ano pa mga tinapay at cake na mabibili niya dito guys. Sure lang na bumili kayo ng pasalubong para makatulong sa locals dito sa may Baguio. Ayan yung may-ari. Ay, joke lang, si Chuba yan. Kumakaway-kaway pa kasi dito sa video, akala ko yung may-ari. So yun guys, pauwi na kami ng Manila. Maraming salamat sa panonood and nasayang ko na naman yung 10 minutes ng buhay nyo guys. So don't forget to follow, like, and subscribe and follow me for more. Kita-kits sa next video. Peace!